sa bawat isa. Purihin po natin ng Panginoon sa lahat po ng kanyang ginawa sa ating pong buhay. Glory be to God po talaga. Tayo po ay muling pinagsama-sama ng Panginoon. Yung ating pong mensahe ngayon, medyo maselan po at kailangan talaga nating mag-focus. Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, tayo ay tinipon. Tinipon po ng ating Panginoon. Ngayong gabi, actually kagabi, madaling araw na po ako natulog. At ang lakas po talaga ng awit na naririnig namin ni Pastor Mike na kasi sabi ko talagang nagpa-pray po ako kagabi at sabi ko na tulungan ako na i-back up yung prayer kasi kailangan na talagang mag-open tayo ng kaunawaan natin bilang mananampalataya. Ngayong gabi, mararanasan natin yung tremendous hand ng Lord. Yun ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, tayo ay madi-deliver. Alam niyo yung deliver, di ba? Deliver, di ba? Pa-deliver ka ng pa-deliver ng Lazada. Ang buhay pala ng isang Kristiyano, our life dapat po ay daily bread natin, mga believers, ang deliverance. Hindi ibig sabihin, nagpapa-deliver ka, laging merong demon inside of you, hindi ganun. God deliver His people. Yun ang sabi niya sa kanyang salita. Ibig sabihin, kapag tayo, believers, we are all belong to God. But still, we are in need to touch from God. Kailangan niya tayong i-touch, 'di ba? Sabi nga pag tayo nanampalataya, 'di ba? There is more power pa. Sabi nga ni Pablo, 'di ba? Meron pang empowerment of spirit. Hindi mo lang siya ni-receive. There is more empowerment. Saan mo gagamitin ngayon yung empowerment? Don't you? Hindi ba kayo nag-isip kung saan nyo gagamitin? Ba't kailangan ka pang palakasin? Meron ka ng spirit, ni-receive mo na. Bakit tinanong pa, na-receive nyo na ba empowerment? Di ba? Aanin mo yon. Hindi nyo ba naiisip? Kasi may mga believers talaga na hanggang ang paniniwala lang nila, they have eternal life. But you and I, God wants to deliver you. Pwede kang maging Kristiyano na mananampalataya na hindi nagdi-desire. Ng deliverance. Kasi sapat ka na sa ikaw ay may eternal life. But knowingly, dapat, yung mga bagay, sabi nga ni Lord, pag sinaliksik mo ako, ipapaalam ko sa'yo. 'Di ba? Kaya maraming tao, lagi nga pong 'di ba, it is written by the word of God na napapahamak dahil hindi natin alam. So dito, ngayong gabi, i-deliver tayo ng Lord sa bawat sitwasyon natin. Kahit hindi kayo magsalita, I believe na bawat isa sa atin dito may kanya-kanyang sitwasyon. At God knows that. Believe it or not, God is all-knowing God. Kaya, alam niya yung bawat sitwasyon nyo, katayuan nyo, relasyon nyo. At even estado ng relasyon nyo sa Kanya, alam niya. And God want you and I to deliver ngayong gabi. Deliverance po is not always. Kasi hindi po to lagi-lagi. Pero dapat tayong nagsasubmit, sabi nga sa Panginoon, every day, 'di ba? Lahat ng bagay, 'di ba? Submit into the Lord. All, 'di ba? Lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin nagpapa-deliverance ka, merong demonyos inside you. Hindi ganoon, Kasi our enemy surround you. Kaya kailangan mo ng deliverance. It doesn't mean ikaw po ay mananampalataya na, hindi ka na aatakihin. Amen? Hindi ibig sabihin, believers ka na, exempted ka na. Amen? Kasi tayo po, ang kaaway natin, the more tayong napapalapit sa Panginoon, the more niya gustong i-block tayo. Ano yung kailangan niya i-block sa atin? Yung destiny mo. 'Di ba, Ate Nina? Yung destiny mo na kung hindi ka naniwala at nanampalataya sa Panginoon, hanggang ngayon mahina ang katawan mo kung wala kang pananampalataya. Amen? You need to deliverance from God. Bakit po? Opo, magpa-pray tayo, wag po kayo mag-alala. We need prayer. Nag-i-introduction pa lang po ako. We need to deliverance in our lifestyle.
na po na mga believers, no? Kailangan mo rin i-deliver ikaw mismo sa sarili mo kung ano ang lifestyle ng pamumuhay mo. Paano ka namumuhay sa Panginoon. Na po? So ngayong gabing ito, na po, hindi po ako nandito para pakinggan nyo lang yung boses ko. No? Kasi itong boses ko, wala itong kapangyarihan kung hindi ka rin maniniwala sa word na sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Yung opinion ko, wala yun kapangyarihan. Pero yung sasabihin ng mga bibig ko na pinapahayag ng Panginoon, yun ang may kapangyarihan. Hindi si Sis Beb. Amen? So, kailangan mo ngayong gabi na buksan yung spiritual ears mo. Kailangan mo ngayong gabi na buksan yung spiritual eyes mo. Na po? That no matter na ano man ang nangyayari sa buhay mo, you have to know that the King of Glory will deliver you tonight. That the King of Glory, amen, ay nandito po at tinanggap mo sa buhay mo at naniwala at nanampalataya ka sa Kanya, amen, because He is willing to help you. Amen? God is willing to help you. No po? Hindi lang para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Today, the King of Glory will deliver you. Today, hindi bukas. Ngayon, kung magdidesisyon kang tanggapin na magpa-deliverance ngayong gabi. Maaaring bago ito sa paninig mo. Maaaring naririnig mo to pero hindi mo sineseryoso. No? Pero pakinggan mo. There's a reason why you should experience deliverance in your life. There is a reason. There is a reason. Amen? Na po, may dahilan kung bakit kailangan mong maranasan ang deliverance ng Panginoon. No? Kaya may dahilan na hindi ka lang tumanggap ng Holy Spirit simula nang tinanggap mo si Jesus Christ. Kaya kung hindi mo tinatanggap pa si Jesus Christ, no po, at na nakikinig ka lang ng ministry at hindi ka pa nag-prayer ng acceptance ng buong puso mo at nagdesisyon na tinatanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi mo siyang lang Lord, Savior mo siya. Redeemer mo siya. Amen? Dapat born again ka. Amen? Para malanasan mo itong deliverance na to. No? Mag-silent prayer ka. Mag-silent prayer ka right now at sabihin mo sa sarili mo that, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I am willing to surrender everything to you ngayong oras na to. No? Kahit di namin naririnig, kapatid. There is a power na po ng surrender sa Panginoon. There is a power na nalumuluhod ka at sinasabi mo na sa Kanya na, Lord, ito na yung buhay ko. Alam niyo po kung bakit? Ano sabi po sa 1 Corinthians 6:19 and 20? Pakibasa nga po. 1 Corinthians 6:19 and 20. Amen po. 1 Corinthians 6:19-20 po. Amen po. Pakilakas po, Ate Ash. Ito po ang sabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen po. Pakiulit po. Verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya gamitin ninyo ang katawan ninyo upang parangalan ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Lord God, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Father, we are here sa mga oras na to, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Nananampalataya, sumasamba at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan sa mga gabing ito. Ama, ngayong oras na to, O Diyos,
Hallelujah. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Buksan mo ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. At patawarin mo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Simula pa, Panginoon, nang kami isinilang hanggang sa kasalukuyan, O Diyos. Dalangin po namin sa mga oras na to, Panginoon, na buksan mo ang pintuan ng kalangitan, Panginoon, at magministeryo, Panginoon, ang iyong mga anghel sa langit sa loob ng gawaing ito, O Diyos. Ang gawaing ikaw, O Diyos, ang nagtalaga. Ikaw ang may kapangyarihan, Panginoon, at ikaw, O Diyos, hallelujah, ang kikilos at magmamanifest sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may karapatan sa aming buhay. Nilikha mo kami para sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay masamba, upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw, O Diyos, ay mapapurihan sa lahat ng pagkakataon, simula sa pinakamaliit na lakas at kalakasan namin, Panginoon, sa bawat hininga namin, Panginoon. You create us, Panginoon, to glorify you, Panginoon. At wasakin mo, Ama, ang mga mindset namin na ang buhay namin ay nakalaan para sa amin. Kundi wasakin mo, Panginoon, ang aming mindset through your wisdom, Panginoon, na maging isa tayo ngayong gabi, Ama. At maipakita mo sa amin, O Diyos, hallelujah, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagtubos mo, Panginoon, dahil ang iyong buhay, ang iyong dugo, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon. Higit pa sa buhay ng tupa, Panginoon. Higit pa sa buhay ng baka, Panginoon. Higit pa sa kahit anong pag-aalay na ginawa, Panginoon, upang sa kasunduan, Ama, ay malinis mo ang aming mga kasalanan, O Diyos. Kaya naman ngayong gabi, Panginoon, dinaanyayahan namin, Panginoon, ang pagbaba ng presensya mo, Panginoon, at isuot namin, Panginoon, ang sandatang kaloob mo sa bawat isa sa amin, Ama, upang mabuksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at maitanim sa pinakamataba, Panginoon, Lord. Buksan mo ang aming isip, Panginoon, Lord God, upang makita namin, Ama, ang espiritual na labanan, Panginoon, na hindi nakikita ng aming pisikal na mata, Ama. Buksan mo ang aming mga palad, Panginoon, Lord, na mapupurihan ka, Panginoon, at maitaas namin ang karangalan, Panginoon, sa iyo lamang, O Diyos. Buksan mo ang aming mga bibig, Panginoon, Lord God, nang may kapangyarihan, Ama, at mag-bless, Panginoon, sa bawat buhay namin at mga mahal namin sa buhay. Bigyan mo rin ng dimension ang aming mga paa, Panginoon, Lord God, na malakaran namin ang destinasyon patungo sa iyo, tungo, Panginoon, sa ikauunlad, Ama, hallelujah, katulad ng original, Panginoon, na plano mo sa aming mga buhay, to prosper us, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming matatouch, Panginoon, Lord, at sa pag-asa na ipinagkaloob mo ayon sa iyong mga banal na salita, Ama, na aming pinanghahawakan, na pangako mo, Panginoon, na walang salita, O Diyos, na babalik sa iyo, Panginoon God, na hindi namin, Panginoon, mararanasan, Ama, kung kami ay tunay na mananalig, mananampalataya, Panginoon, ngayong gabing ito, Ama. Ipakikita mo, Panginoon, sa amin ang kapangyarihan po, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang nagtataglay at karapatang magpalaya sa amin sa lahat, Panginoon, ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, Ama. Itago mo lang ako sa likod mo, Panginoon, Lord God, at ikaw ang makita, ikaw ang magliwanag, Panginoon. Langisan mo ang aking mga labi, Panginoon, at hayaan mo, Ama, na magkapagpahayag ako, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na hindi nalalaman, bagay na kamangha-mangha, bagay na magpapalaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin ngayong gabi, O Diyos. Hallelujah. Hindi sa aking kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nakikipag-isa sa bawat buhay na tunay na tumanggap, Panginoon. At mga naniniwala, Panginoon, na may kaya kang gawin sa aming buhay, O Diyos. Ang araw na to, ang gabing ito, Panginoon, anumang oras, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo, sinasawatan namin, Panginoon, ang any hindrance, Panginoon, at pag-aabala, Panginoon, Lord God, sapagkat walang higit na makapangyarihan. Balutin mo, Ama, ang gawain ito at ang bawat isa, O Diyos, hallelujah, Lord, patahimikin mo ang bawat lugar kung saan sila naroon upang mapakinggan nila, Panginoon, Lord, yung mga bagay na hindi nila nalalaman, Panginoon, hallelujah, na nagiging sakop ang kanilang buhay na hindi dapat, Panginoon, Lord God, na sila ang dapat na may authority sa kanilang buhay at principality, Panginoon, na inaagaw, Panginoon, dahil sa kakulangan ng karunungan, Panginoon, at understanding sa pananampalataya, Ama, na pinapakita namin sa pamamagitan ng gawa, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, natanggapin mo ang karangalan and for the sake of your name, Father, hallelujah, ikaw ang magpahayag sa oras na to, Panginoon. Gamitin mo
maging alulod ng pagpapala, Panginoon, at pagpapalaya sa bawat isa na nanditong buhay, Ama. In the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Ano po? Salamat po sa ating Diyos. Una sa lahat, bakit nga ba? Ano nga bang reason na po why we should experience deliverance in our life? Ano po? Sabi sa dapat ikaw at ako, alam mo, no? Bawat isa sa atin dito, dapat po alam natin, amen, na ang ating buhay ay hindi po sa atin. No? Kung akala mo yung buhay mo, di ba? Ikaw ngayon mananampalataya ka na, mahina po ba? Ayan. Ikaw ay mananampalataya na, amen? At iniisip mo na ang buhay mo, ikaw pa rin ang may karapatan, nagkakamali ka. Amen? Yes, may free will ka. Pero kailangan mo ding maunawaan, na po, na when you give your life to Jesus, na po, siya na po ang nagmamay-ari. Na po, kung naniniwala ka na ikaw ay niligtas ng Panginoon, amen, dapat magtiwala ka rin na ibigay ang iyong buhay. All in all. All in all. No? Lahat. Lahat-lahat po. No? Bakit? Yun po yung mahirap sa atin. Bakit tayo naniniwala na may eternal life tayo pero ayaw nating i-give up lahat ng bagay na po na dati nating ginagawa? Pero gusto mong mapunta sa langit. Amen? Gusto mong mapunta sa langit pero ayaw mong i-give up yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Amen? So, hindi yun pwede. No? When you say God is your Savior and when you say God is your Lord, na po, at naniniwala ka na dahil sa Kanya kaya ka naligtas, dapat naniniwala ka rin sa number 1 natin dahilan. Bakit po? Because Christ took your place. Bakit hindi na sa'yo yung buhay mo? Bakit ito yung dahilan kung bakit kailangan mo ma-experience ang life, ang deliverance sa buhay mo? Ano pong number 1 pong dahilan? Because Christ took your place. Kaya hindi na sa'yo yung buhay mo. Diba? Ikaw ay pagmamay-ari na ng banal na espiritu kung naiintindihan mo yung pinasok mo at decision mo at pananampalataya mo because God took your place. Amen? Diba? Kaya kung ikaw ay may sakit ngayon, na po, ikaw ay oppress ang buhay mo ngayon, na po, kailangan mong maintindihan that Jesus took that place in your life. No? So that the enemy can never have to claim over you. Wala na dapat karapatan ang kaaway na i-claim ka. Bakit? Kasi because Jesus took the place of death instead of you. Di ba? Hindi na sa'yo. Hindi na ikaw. Di ba? Na dapat ikaw yung mamamatay dahil sa kasalanan mo, but Jesus took the place. Ibig sabihin, inangkin niya. Amen? Alam kong tapos na yung Holy Week, 'di ba? Tapos na ang resurrection, but this is the reason why. 'Di ba? Kaya ikaw dapat tumatayo ka bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Amen? Bilang believers po, bilang disciple ng Panginoon. Kasi dapat marunong kang disiplinahin ang isip mo, ang puso mo, ang action mo, ang salita mo. Amen? Na po? Ikaw at ako, kasama po ako doon. Ikaw at ako, kailangan dapat nating disiplinahin yung ating sarili. 'Di ba? Because Jesus took the place of death, 'di ba? Instead of me, instead of you. Amen? Jesus already took the place. So dapat, 'di ba? Right now, yung sickness, 'di ba? Yung mga mistake, yung mga correction na dapat nating i-correct, na po, tinake na. Lahat ng Lord, inangkin na niya. Akin na yan, anak. Yung sakit mo, akin na. Di ba? Yung kasalanan mo, akin na. Di ba? Kaya nga po, ano sabi niya sa 2 Corinthians 8:9? Di ba? Pinili niyang maging mahirap. Di ba po? Enable for you to become rich. Di ba? Pabasa nga po, basahin niyo po sa Tagalog. 2 Corinthians 8:9. Patulong lang po, pahanda lang po yung mga kung may mga Bible po kayo. 2 Corinthians 8:9 po.
No? Totoo ba yung sinasabi ko na pinili ng Diyos na maging mahirap para sa'yo? 'Di ba? Para maging prosper ka, para maging rich ka. Amen? Totoo ba yung sinasabi ko na yun ang sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 4:8-9? Ito po yung sabi, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha ulit. Sorry po. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Amen. Tama po ba? Yes. 'Di ba po? He become poor, sabi sa English, 'di ba? 'Di ba? Because of His grace, kagandahang loob po, sa grace ng Lord, He chose to become poor, 'di ba? For the sake, 'di ba? Of you. 'Di ba? So bakit may mga nagsasabi na hindi ka looban ng Diyos na ma-prosper ang buhay mo? 'Di ba? Bakit pag bumibili ka ba ng mamahalin ng mga bag, bakit hindi ba pwede? Dahil believers ka, bawal ba? 'Di ba? Pag mamahalin ba ang mga gamit mo, 'di ba? 'Di ba? Bawal ba? Bakit sinasabi ng tao, 'di ba? Na ng mga tao sa mundo ng iba na prosperity gospel. Amen? 'Di ba? Alam nyo, sometimes it because of mindset. It's just because of mindset. Ano? Ang prosperity po na binibigay ng Panginoon, hindi lang sa mga bagay or gamit. No? Pati sa buhay mo. No po? Prosperity sa peace, prosperity sa joy, amen? Prosperity sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kapatid. You have to live in the fullest kasi yun yung kalooban ng Lord. Amen? That is the will of the Lord. Amen? Kaya nga sabi niya, lahat ng pinagpaguran mo, basahin niyo po Ecclesiastes sa mga hindi naniniwala dyan. Hindi pwedeng nananampalataya ka, tas okay ka na mahirap ka lang. Hindi ganon. Because that is the will of the Lord sa'yo. Amen? Meron pa siyang gusto. Pero kung hindi mo paniniwalaan na pwede ka bang mag-level up, kapatid, hanggang dyan ka lang talaga. It's just because of your mindset na ayaw mong palaguin. It's because of your mindset na ayaw mong palawakin. It's because of your mindset na ayaw mong tanggapin that God have level up po ng buhay natin to prosper. That is His plan. Diba? Mababasa niyan sa Jeremiah, His plan. Hindi lang ngayon. Even in your future, kapatid. Na po? So, hindi ibig sabihin, bumibili ka ng mga bagay na gusto mo. Amen? Na po, mga hilig mo, di ba po, hindi para iyabang mo, di ba? Or nararanasan may masarap na buhay, di ba? Physically, di ba? Spiritually, emotionally, amen? Because that is the will of the Lord. Amen? Di ba po? Kaya wag tayong masyadong judgmental sa mga tao. Na po? Wag tayong masyadong judgmental yung mga mata natin. Na po, you have to understand that that is the will of the Lord for us. Kaya nga niya piniling maging mahirap, enable for you to become rich because of His grace, for the sake. Amen? For the sake of His name. Jesus took the place. Diba po? Kaya minsan sometimes when we suffer, 'di ba, kapag nararanasan natin na maging na mahirap, no? Minsan physically kawawa ang tingin mo sa sarili mo. But no, 'di ba? Tapos ka na sa level up na 'yon. Dapat yung spiritual mindset mo, amen? Tapos ka na sa suffering na 'yon. 'Di ba? Kaya kung nalilimitahan po yung suffering mo through your finances, sa term ng finances mo, 'di ba? Sa mga bagay na katulad nun, amen? No? Mali po. 'Di ba? Mali. Na dapat iniisip natin or nakatutok na lang tayo doon because Jesus took already. 'Di ba? Jesus become poor for you to become rich. Kaya lang, kung may nakatutok ka lang sa isang part ng buhay mo at hindi mo tinitingnan yung maraming grace ng Lord, eh mahirap na ang tingin mo sa sarili mo. Amen? Kung pera lang ang tinitingnan mo, mga physical lang na mata na nakikita ng mata mo, mahirap ka nga. Yan ang buhay mo. Amen? Kaya ngayong gabi, babasagin po natin talaga yung mga mindset natin. Na po?
na anuman po ang nagpapahirap sa inyo, whether it is HIV, blood pressure, di ba, cancer, anuman yan, ano po, anuman po yan. Hallelujah. Opo, wala po ba kayong marinig? Mahina po ba? Ayan, tanggal ko po yung tut ko. Ayan, naririnig niyo na po ako? Malakas po sis, okay po. Kasi sumisigaw na ako eh. Mami, labas ka kaya muna, tas pasok ka ulit. Sumisigaw na po ako eh. Actually, masakit na nga yung lalamunan ko po. Ano, kagabi pa ako talaga na ano eh. So, glory to God. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? So, yun nga po yung sinasabi, di ba? Ano man na nagpapahirap sa iyo, kapatid, ano, you are a children of God. No, kailangan mong marinig that you are a children of God. Amen? Kailangan mong angkinin yun. Na po? The Lord came in the place and, di ba? He took it upon Himself. The Lord God Jesus, di ba? Took this upon Himself before even the cross. Amen? Kailangan yung maging maliwanag po sa mga mindset ninyo, no? Even bago pa siya pinako sa krus, dinanas ni Lord na maging mahirap para sa'yo. Hindi ka pa pinapanganak, kapatid. Hindi ka pa pinapanganak, no? Hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na niya. Amen? Hindi ka pa pinapanganak, nililigtas ka na niya. Amen? Hindi pa siya pinapako, naghihirap na siya para sa'yo. Amen? Before He took the cross. Kailangan mong maintindihan yun. Hindi mo lang basta sineselebrate ang Holy Week. Hindi mo lang basta sineselebrate ang resurrection. Ang tanong, naiintindihan mo ba? Amen? Naiintindihan ba natin? Di ba po? The moment po na shinare ni Lord, no, yung sa mga apostol, no po, sa mga apostol, nung tinuk niya, di ba, sa table, di ba, yung mga apostol, nang pinag-share niya yung tinapay. Di ba po? Pinapahayag na ng Panginoon. Nung kinakausap niya yung mga apostol, hindi ka pa pinapanganak. Na po, He took up all our infirmities. Pag sinabing infirmities, yung mga physical or mental weakness ng tao, He took all those things on Himself. Sa sarili niya, ha? Sa sarili niya. Amen? Yung mga tao noon naniniwala sila, hayop pa lang yung sineserve nila eh. Naniniwala nga sila na, pinatawad sila ng Panginoon eh. Bakit ikaw, Diyos na ang nagbibigay? Bakit ang dami mo pang doubt? Amen? Tinatanong po ba natin sarili natin, ikaw at ako, di ba? Bakit ang dami mo pa ring doubt? Sila nga noon, tupa lang, kung ano-ano mga hayop, di ba? Perfect na hayop ang sineserve nila, but they believe they are saved, no? Na nililinis sila sa kasalanan. Ikaw, Diyos na hinain sa'yo, yung mindset mo, hindi mo pa rin binabasag hanggang ngayon. Yung mindset mo, ganyan pa rin. Ang tagal mo ng Kristiyano, yung mindset mo, hanggang dyan pa rin. Hanggang dun ka lang sa believe na may eternal life ka. But God wants to deliver His people. It is written, God wants to deliver His people. Amen? Di ba po? Hindi niya iaalay yung kanyang buhay sa walang kapapararakan lang. Di ba po? So as long that you belong to Christ, na po, kalapastanganan sa Kanya. No? As long as you belong to Christ, pakinggan niyo po ito ha, ito po yung pahayag ng Panginoon. As long you belong to Christ, hanggat nasa akin ka anak. No po? Kalapastanganan sa Kanya or sa English, abomination sa Kanya. No po? Kapag ikaw ay nasasakop ng sickness, kapag kinakain ka ng sakit, di ba? Kapag kinakain ka ng sakit, kapag kinakain ka ng kahirapan, kapag kinakain ka ng anxiety, kapag kinakain ka ng mga problema, it is contrary sa will ng Lord. Amen? Narinig niyo po yung pahayag ni Pastor Michael last week. Hindi will ng Lord na magkasakit ka. Hindi ka tinuturuan ng Diyos sa pagpakasakit para matuto ka. Kung ganyan tayong tinuturuan ng Panginoon sa pagkakasakit, bakit sinabi niya pa, by my stripe you are healed? Diba?
Kung dyan ka tinuturuan sa sakit na cancer, di habang buhay ka na lang may cancer, di ba? Huwag ka nang umalis dyan. Dyan ka pala tinuturuan eh. Di dyan ka na lang mag-prosper. Tama po ba? Amen? Hindi po ako meme. Binabasag ko lang po ang mindset ng bawat isa dito. Kung sapat ka na na mahirap ang buhay mo, amen? At hindi mo gustong lumaki o lumawak o mabili man lang yung gusto mo o makain mo, hanggang dyan ka na lang. Ayaw mong basagin eh, kasi gusto mo hanggang ka lang sa kahirapan. Amen? Alam mo kung bakit ang ganyan lang yung capacity ng mindset mo? Because iniisip mo, no, sa sarili mo na hanggang dyan ka lang, mahirap ka lang. Kaya nga may salita ang tao eh, pinanganak akong mahirap, 'di ba? Mamamatay kang mahirap. That is not the will of Lord. That is abomination. Abomination po yun sa harap ng Diyos. Kasi hindi yun yung plano niya para sa'yo at para sa akin. Diba? Ate Nina, hindi ka hanggang mahirap lang, na okay ka na sa kinakain mo, okay ka na lang sa binibigay ng ibang tao. Hindi yun ang plano ng Lord sa'yo. May plano siya na mas, more than that. Diba? Why don't you accept that? Bakit hindi mo tanggapin yun? Amen? Mami Ludi, hindi ka lang basta taga-alaga ng apo mo. There's more than that. May assignment na binigay sa'yo si Lord. You have to put the dimension of your feet to walk. Amen? Diba? Ate Brenda, hindi ka lang basta OFW. May assignment tayo sa Lord. Kapag hanggang dyan lang ang tingin mo, kapatid. Diba? Bakit binigyan tayo ng Holy Spirit and then in-empower niya pa tayo para hindi mo magamit? Amen? Diba? Bakit binigay yun sa atin tapos hindi mo naman pala gagamitin? Kaya gusto po ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, na maintindihan natin. No po? Gusto ng Lord na maintindihan natin. No po? Gusto niya tayong, na ikaw ay gusto niyang gumaling. It is not the will of the Lord. No po? Kasi nireveal niya na yun bago ka pa pinanganak. Kahit sino sa atin dito, nireveal niya na that my will is pagalingin ka. Diba? Kaya ako namatay sa krus. Kaya namatay si Lord sa krus. Diba? So, hindi po mabuti na iniisip pala natin, diba, na hanggang dun lang po tayo. Na hindi tayo gagaling. Dapat pinapalitan natin yung mindset natin, no? Na tayo po, if you should deliver, na po, dapat you already decided, na po, kapag ikaw tinanggap mo, no, kapag hindi mo tinanggap si Lord, na po, hindi ka pa, yung mga ibang tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi pa bukas ang kanilang understanding. No po, ikaw, believers ka na, ikaw at ako, kapatid. Kaya to pinag-uusapan natin. Kailangan mong basagin yung paniniwala mo, no? Yung pag-iisip mo, no po? Kailangan mo i-renew yung mind mo, no po, that you should be delivered. No? Kaya nung nagdesisyon ka na tanggapin si Kristo sa buhay mo, 'di ba? Pinako mo na 'yung sarili mo, nakipag-isa ka na. Ibig sabihin that day na nag-decide ka na that you are delivered. Na po, na kailangan you deliver yourself, na nakipag-isa ka sa Panginoon kasi 'di ba tinubos ka na niya. He took your place. Kaya nga sabi, hindi ba ninyo alam? 'Di ba? Hindi ba, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? 'Di ba? Yun po yung sabi niya. Kaya, God already decided that you should be free. No? From the beginning na inaccept mo si Lord, no po, He is willing to free you. Pero sometimes, yung mindset mo, ayaw mong tanggapin, di ba? Kaya, hindi ka malaya. Pero sabi na Lord, where my spirit, there is liberty. Tama ba? Hindi po ba yun ang salita ng Panginoon sa atin? Di ba? So, pag inaccept mo si Jesus Christ and you are the believers, di ba? So, ibig sabihin, nasa yung Spirit of God, so dapat may free ka. Diba? You are free na. Amen? You have liberty. Amen? God already decided that you should be totally have liberty. Diba? Nasa iyo na yun. Amen? Dinecided na rin ni Lord na makakita ka, na mabuksan ang spiritual mo. Pero ang tanong, dinidesire mo ba? Diba kasi yun yung will niya, na makita mo. Will niya na marinig mo ang tinig niya.
Will niya na pagpalain ka. Will ng Lord to rest on you. Rest on you. Come. Come, sabi ng Lord. That is His will. Amen? Kaya tingnan niyo po, no? When Jesus was accused, kapag ina-accuse si Lord, kahit nababasa mo lang sa Bible, ba't ka nasasaktan? Amen? Nababasa mo sa salita na inaano noon si Jesus, pinapanood mo yung mga pelikula na naka-attach sa kwento ni Jesus, nasasaktan ka. Tapos ngayon, kapatid, dahil nakipag-isa ka na sa Holy Spirit, amen? Ikaw na ngayon yung ina-accuse. Ikaw na ngayon yung nire-reject. Yan ba'y Kristiyano? Yan ba yung Kristiyano? Diba? Kahit ikaw ngayon, kinukrusipay na rin. Dahil nakipag-isa ka sa Panginoon. Kaya nga, when people accuse you, di ba? They accuse Jesus too. Di ba? Kapag sinasabi ng mga tao na sinungaling ka sa sinasabi mo, di ba? Hindi ka maaapektuhan. Kapag sinasabi nila at nire-reject ka nila, hindi ka na dapat maaapektuhan. Hindi na tayo dapat naapektuhan. Kaya yung ibang tao naiirita sila, bakit tayo yung ibang nakakaunawa na, yung mga iba dito na bukas ng pangunawa, hindi na sila masyadong naapektuhan physically. Amen? Hindi na sila masyadong naapektuhan kasi alam mo at alam ko na God took that place. Na any bagay na sasabihin ng ibang tao sa'yo, di ba po? Hindi yun sinasabi sa'yo. Sinasabi nila yun sa Diyos mo. Because somebody took that place. Amen? Somebody took that place. Kaya yun po yung tatandaan nyo. Na po, you are healed, diba? God is willing to make you see. God is willing to make you hear. God is willing, diba, to bless you. You must rest on God because Jesus took your place. You are free. Bakit ka pa may anxiety? Bakit ka pa isip ng isip? Diba sabi nga, walang taong makapagdudugtong ng kanyang buhay kahit isang oras man lang sa pag-aalala. Hayaan mong ang bukas ang mag-alala para sa bukas. Diba? Kapag nag-alala ka ng more than ng isang araw, aba may anxiety ka na, may problema ka. Hindi ka malaya. Amen? Kaya, kapatid, may kapangyarihan kang palayain yung sarili mo. Kaya lang, minsan kasi ayaw mo pa rin tungtungan at ayaw mong tanggapin that God took the place. That Jesus took your life. Amen? Hindi na sa'yo yung buhay mo. Tinubos ka ng malaking halaga, sabi nga. Actually, it's not free. Di ba? Hindi yan libre. May totoong tumubos kung nauunawaan mo lang. Because of the grace of the Lord. Ano po yung number 2 points natin? Because of the covenant of the blood of Jesus. Amen? Why the blood of Jesus is powerful? Bakit makapangyarihan ang blood of Jesus? Amen? Yun yung dugong tumubos sa'yo. Kung noon nga di ba, para sa kanila makapangyarihan yung tupa. Amen? Lahat ng inaaray nila sa altar, naniniwala sila. Kaya ikaw din at ako dapat naniniwala ka na Diyos mismo ang nakipag-covenant. God made the covenant with Himself, by Himself. Alam niyo po kung bakit? Glory be to God. No? Sino ang sumisira ng covenant? Ang Diyos ba o ang tao? Diba? Sino ang sumisira ng covenant mula noon? Hindi ba ang tao? Kaya wala nang maisip ang Panginoon, kundi makipag-covenant siya sa kanyang sarili. Kung nakipag-covenant siya sa tao noon at tinupad niya yung kanyang pangako, nakipag-covenant siya kay Noah, winasak niya, tinupad niya yung pangako niya kay Noah. Nakipag-covenant siya kay Moises. Amen? Hindi man nakarating sa promised land si Moises, maraming himalang ginawa ang Panginoon. At tinuloy yon ni Joshua. Amen? Hindi
pumapalya ang Diyos sa pangako niya. Tayo lang ang pumapalya. Tayo lang ang hindi sumusunod. Tayo lang ang laging pumuputol ng covenant natin sa Lord. Hindi ang Diyos. Kaya kung ikaw, ang covenant ng Panginoon ay blood of Jesus by Himself, for Himself. Amen? Napakatatag ng covenant sa iyo at sa akin this period ng grace natin ngayon. Pero bakit nandiyan ka pa rin? Diba? Hindi kahit kailan sumira ang Diyos sa kanyang pangako. Tao ang sumira sa lahat ng pangako mula noon. Kaya naisip ng Panginoon na makipag-covenant na lang siya sa mismong sarili niya at yun ang anak niyang si Jesus Christ. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Diba? God made covenant with Himself by Himself. So it has no human interference. Wala nang human interference dito. Wala nang kahit taong makakahadlang dito. Kasi Diyos at Diyos na ang nakipag-deal para sa iyo at para sa akin. Amen? Ano pang makakalaban sa iyo, kapatid? Diba? Ba't kinakain ka pa rin ng sakit mo? Ba't kinakain ka ng anxiety mo? Ba't kinakain ka ng mga problema? Ba't kinakain ka ng kasalatan? Amen? Kahit ang nakipag-covenant sa pangako niya ay mismo kanyang anak. God came as a man. Nag-represent siya as a human race. 100% human. At the same time, being in heaven. 100% God. And Jesus died, and the blood creates a new covenant between God and God for the sake of man. Grabe yung covenant. Naintindihan niyo po ba yung pinantubos sa'yo at pinantubos sa akin? Kulang ang buhay mo. Hindi sapat ang ginagawa mo. Hindi sapat tayo. Walang nakaabot. Ikaw at ako, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya He took the place at hindi niya lang tinuk yung place. He made the covenant. He made the covenant. It is finished. By His blood. So by the reason of blood, na covenant po ng God, na pinrovide niya mismo, Himself, by Himself, for Himself, by Himself, for Himself. And it's happened. Tayo po ang mga benefactors. Amen? Tayo yung mga recipient. Kumbaga, nagpadala ko ng pera sa'yo sa Palawan, di ba? Yung nilagay kong pangalan, siya yung recipient. Si God nagpadala ng blessing from heaven. Sa katauhan ni Jesus. Naging mahirap, nagsuffer, para maging mayaman ka. Walang kasalanan, pero naging makasalanan, para maging malinis ka. Oh, glory be to God. He took your place. Namatay para wag kang mamatay. Amen po ba? Diba? Wala pong nag-amen. Wala pong nag-agree. Don't you believe? Hindi po ba kayo naniniwala? Di ba kayo naniniwala doon sa covenant ng God sa kanyang tatay? Kaya ba hanggang ngayon? Di ba? Kaya ba hanggang ngayon? Di ba? Naniniwala ka pa rin na nagagalaw ka ng witchcraft? Na may kapangyarihan pa rin sa'yo yung mga mangkukulam? Na may kapangyarihan pa rin sa'yo yung mga curses ng tao? Di ba? It is already done. Tapos na yun eh. Dapat pinuputol mo na yan sa generation mo. Di ba? Walang curse na tatalab sa'yo. Dapat hindi ang kahirapan ang magpapahinto sa'yo, hindi pagsubok ang magpapahinto sa'yo sa pagsaserve sa Kanya because it is opportunity. It is a privilege.
Mapalad ka kasi inaawitan mo siya. Mapalad ka kung nagsaserve ka sa Kanya. Dahil yun ang will ng Lord. Kalooban ng Diyos na mag-serve ka sa Kanya para mag-glorify daw yung Kanyang pangalan. That is the will of God. Kaya nga nagagalit siya sa mga pinagkatiwalaan niya ng mga abilidad, pero hindi ginamit. Saan niya tinapon yung kanyang pinagkatiwalaan? Tinapon niya rin sa impyerno. Iniwanan niya ng ability, pero walang availability. Iniwanan niya ng gift, pero hindi ginamit yung gift. Tinago. Kasi siya daw yung Panginoon na hindi naman niya in-earn, pero kinukuha niya. How you know na hindi in-earn ng Lord? Bago ka pa niya i-bless sa boses mo, bago ka pa niya i-bless sa katangian mo, sa mga abilidad mo, kung anong merong abilidad ka ngayon, kapatid, gusto niyang gamitin mo yan para sa Kanya. Pero bakit ka umihinto? Bakit ka tumitigil? Samantalang hindi siya tumitigil kahit 1 minuto ng buhay mo. Bakit may bagay na nagpapahinto sa'yo? If you understand the covenant of blood of Jesus, there's no evil can touch you. There's no one who can claim you. Walang ibang makakapag-claim sa buhay mo. Because you were bought. Binili ka niya eh. You were bought. How can somebody claim you? Di ba? Paano sasabihin mo na inaatake kasi ako ng kaaway eh? May atake na may kaaway. Di ba bukang bibig po natin? Inaatake tayo ng kaaway. May atake ng kaaway. Sino makakagalaw sa'yo? Sino nagke-claim sa'yo? Di ba? Or kiniklaim mo lang yan sa sarili mo? Kasi lack of understanding. Amen po ba? Tinatanggap niyo ba yun sa mga sarili natin? Because we are lack of understanding. Kaya yung mindset natin kailangan i-deliver. Kailangan natin maintindihan na hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi mo lang yan kinakabisa. Dapat tinatayuan mo yan. You bought with a price. You don't even belong to yourself. Don't you know? Di ba sabi ng salita niya kagayon? Binasa natin. Di ba? Ate Ashley, kababasa mo lang. Pinaulit ko pa sa'yo. Don't you know? Di ba? That you don't even belong to yourself. Kahit ikaw mismo, hindi ka belong para sa sarili mo. Tapos sinasabi mo, belong ka sa devil? Di ba? Tapos sinasabi mo, ginagalaw ng demonyo yung buhay mo? Hindi ka nga belong sa sarili mo eh. Wala ka nga karapatan sa sarili mo, tapos binibigyan mo ng karapatan yung demonyo sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagdi-declare sa bibig mo, ginagalaw kasi ako ng kaaway? Ano daw? Di ba? Inaatake kayo ng kaaway? Amen? Di ba yun yung dinedeclare nyo kanina? Di ba dinedeclare natin kanina, nababasagin natin ngayon? Inaatake kasi ako ng kaaway, ang dami ko pong atake. Amen? Di ba? You bought with a price. You don't even belong to yourself, so how can you belong to the devil? Yun po yung tanong eh. Di ba? Yun yung tinatanong ng Diyos sa atin ngayon. Anak, binili kita, sinabi ko sa'yo na walang makakaagaw sa'yo sa aking kamay, pero sinasabi mong may kapangyarihan sa akin yung demonyo. That is big abomination. It is abomination. Hindi ka para sa sarili mo, anak. Pero sinasabi mo, kiniklaim mo sa sarili mo na para sa demonyo ka? Dahil nagagalaw ka niya? That is abomination. Amen? Nasasaktan natin si Lord pag sinasabi natin na ganun. Anak, don't you know? Diba? Na binigay ko sa Holy Spirit para maging isa tayo, we are oneness, and then you're telling me right now na ginagalaw ka ng kalaban. Ibig sabihin, hindi sapat yung Holy Spirit ni Jesus sa'yo? Ibig sabihin, hindi ba ako sapat, anak, para maprotektahan kita? Naniniwala ka na may eternal life ka, pero hindi ka naniniwala that I can protect you? Amen? Kaya ka ba natotorment yung mind mo, anak? Diba? Kaya ka ba may anxiety, anak? Kaya ba sumasakit yung ulo mo, anak? Don't you believe that I took the throne of my head? Diba?
Yung ulo mo, anak, sinalo ko'y tinik. I take the throne. Yun yung sinasabi ni Jesus sa atin ngayon eh. Anak, yung anxiety mo, sinuot ko yung koronang tinik para sa'yo eh. At after kong sinuot yung koronang tinik, anak, kinoronahan ako ng tatay ko sa langit. Para patunayan sa inyo that I took your place. Sinasabi mo, hindi na po prosper yung hinahawakan ng mga kamay mo. Walang gumagaling sa mga hinahawakan ng kamay mo. Anak! Diba? Yun yung sinasabi ng Lord. Oh, Lord, thank you. Dalawang pako yung tinusok sa kamay ni Jesus para lang ma-prosper ka. I took your place. Walang araw na hindi umiiyak ang Diyos sa bawat tao ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng ginawa ng Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon na araw-araw may habag siya, may awa siya sa mga tao dahil naaawa siya sa atin kasi natotorture tayo ng kaaway. Pero hindi yun ang disenyo niya sa'yo at sa akin. Pero pinapabayaan natin. Hindi nagpapangsyon. Hindi nagiging useful yung kamay mo. Bakit? Even Jesus took the nails. Kahit na tinanggap niya, binaon sa kanyang kamay. Yung pako, sinasabi mo, di ka na po prosper. Sinasabi mo, walang halagay kamay mo, wala kang nagagawa para sa Panginoon. Bakit? Even I took your place. Bakit wala kang nagagawa? Sapat ba na nagdadasal ka lang para sa kapwa mo? Sabi ng Panginoon, kung may namamalimos at hindi mo binigyan ng damit, para saan? Sasabihin mo, God bless you, pero di mo tinulungan. May kapatid kang nahihirapan. Meron kang ibibigay. God bless you, ipagpe-pray kita. Hindi nagpo-prosper, hindi man lang makalakad yung mga paa natin. Para ipahayag ang salita ng Panginoon at kaligtasan para sa ibang tao. Kasi okay ka na. Kasi nahihiya ka. Pero yung mga paa na yun, para sa'yo, pinapako niya. Pinapako niya yung paa na yun. Because He took your place. Kasi gusto niya, na lahat ng aapakan mo, may principality ka, may authority ka, may kapangyarihan ka. Na lahat ng tatapakan mo, you are over the sea. Sabi ng Lord, pamumunuan mo, you are above all. Dahil nakipag-isa sa Panginoon, you are above cancer. Aapakan mo yung dapat. Aapakan mo yung anxiety. Aapakan mo yung problema. Aapakan mo lahat ng pagsubok. That is the power of blood. Kaya siya namatay. Kaya naging covenant niya yung dugo niya. Para dapat mas maniwala ka. Para dapat mas malakas ka na. Para dapat mas makapangyarihan ka na. Kasi hindi galing sa hayop yung dugo na yun. Galing yung sa anak ng Diyos. Na nakipag-covenant sa tatay niya. Pero nalulungkot ang Panginoon. Kasi bakit mahina ka pa rin? Bakit ang hina ng tingin mo? Diba? Hindi lahat ng mga Kristiyano po ngayon. Kaya hindi nagpapangsyon yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila alam kung paano. Paano mo i-activate yung bagay na hindi mo alam? Paano mo i-empower yung bagay na hindi mo alam?
Paano mo gagamitin yung bagay na hindi mo alam? Na inheritance mo pala, hindi mo alam. Tingnan nyo yung anak. Amen? 'Di ba? Yung anak na pinamanahan. Nung bumalik yung anak na umalis, kinuha niya yung kanyang mana. Yung hindi umalis, sabi niya, "Tay, hindi mo ako pinaghandaan ng ganyan pa, 'di ba? Hindi mo ba alam na sa'yo lahat ng nakikita mo?" 'Di ba? Ibig sabihin, bago niya pa dinamitan yung kanyang kapatid, "Nandito ka sa akin, anak, lahat yan karapatan mo." Pero dahil hindi niya alam, hindi niya nagamit. 'Di ba? The prodigal son. Hindi mo ba alam? Sabi mismo ng tatay, "Sa'yo lahat 'to. Hindi ko kailangan ibigay sa'yo yan. Dapat alam mo na may authority ka." Ganun yung sinasabi ni Jesus sa'yo. Hindi mo ba alam na namatay ako, anak, para sa'yo? Hindi mo ba alam, anak, na I took your place? Dapat ikaw. 'Di ba? Kaya dapat nag-decide ka. Nung nag-decide ka, dapat inaalam mo yun. Kaya nga, 'di ba, ang feeding natin dapat Bible. 'Di ba? Yun ang foundation natin. Because Bible po, yan diyan magsisimula na marinig mo ang tinig ng Diyos. Ano pong sabi niya sa Psalm 34:17? Psalm 34:17, may nakakita po? Amen po. Amen. Agad din nirinig kain ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Amen. Alam niyo sa English yun, sabi niya, ano yung pinangako niya daw? Whenever may righteous na nagdadasal para sa'yo. No po? Pahanap po yung Psalm 50:15, susunod po. No? Kapag may righteous pala na nagdadasal sa'yo, at yung righteous na yon ay umiiyak para sa'yo, He will deliver you. No po? Tandaan niyo po God is not a man that He should lie. Hindi po sinungaling ang Diyos sa mga salita niya. Kaya pag sinabi ng Lord na may isa siyang napakinggan na isang righteous, kahit isa lang, katulad ni Abraham, nagdasal para kay nakipag-bargain siya sa Lord para kay Lot. Kahit hindi sinasabi ni Abraham, alam ni God. Yung nasa puso ni, hindi ka pa nagsasalita. Alam ni Lord yung motibo ng puso mo. Alam niya yung laman ng puso mo. Alam niya yung mga desire mo. Alam niya yung mga gusto mo. Because He is all-knowing God. Hindi siya sinungaling. Hindi niya sasabihin na alam ko, anak, kilala kita. Alam ko yung nasa puso mo. Amen? Hindi siya magsisinungaling. Kasi hindi interesado ang Diyos sa mga pagsisinungaling kasi walang madudulot yun sa Kanya. Walang bagay na magigain ang Lord doon kung tayo ay magsisinungaling. Walang bagay na maidudulot yun sa Kanya. Kaya nga, He is God of true eh. Amen? Ano po sabi niya sa Psalm 50:15? Amen. Praise God. Sabi po doon, call to me when trouble comes, I will save you and you will praise me. Purihin ng Panginoon. Call to me, sabi niya. Tawagin mo daw siya. 'Di ba? Tawagin mo daw siya. Susunod po, Psalm 34:4. No? Tawagin mo daw siya. Sabi niya, call to me. 'Di ba? Inuutusan ka ng Lord. Tawagin mo ako. Bakit? God wants to deliver you. Para saan? To glorify Himself. 'Di ba? Hindi para sa atin. Hindi para mag-glorify yung sarili natin. Tinatawag niya, inuutusan ka niya, anak, tawagin mo ako. 'Di ba? At i-deliver kita sa kahirapan. Sabi niya, i-deliver kita sa sakit, anak. I-deliver kita sa kasalanan. Palalayain kita, anak, para mag-glorify ako. 'Di ba? Colossians 1:16. He made everything for Him. Para sa Kanya. Hindi para sa'yo. 'Di ba? So even though you are believers, kahit pala believers ka, 'di ba? You have days of trouble. 'Di ba? May mga days of trouble ka. 'Di ba? But the guarantee is God want to deliver you. That is His will. God wants to deliver you. 'Di ba? It is not your life. So every time is opportunity
of God to glorify Himself. Di ba? Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, di ba, para yun sa Kanya. Hindi yun para sa'yo. Amen? Para yun sa Kanya, I will deliver thee. Sabi niya, di ba? I-deliver to glorify my name. Di ba? Kaya pag tinawag ka niya, na may gawin para sa Kanya, di ba? Kaya di ba nun may mga tinatawag siya, no? May tinatawag siya, pag hindi ginawa nung tinawag niya, pinapalitan niya. Alam niyo po, nung tinawag niya si Maria, no, nung angel, nung si Gabriel, pumunta siya kay Maria. Si Maria, sabi niya kung anong gusto ng Panginoon gawin sa akin, gawin niya lang. Di ba, tinanggap niya agad. Wala siyang, nagtanong lang siya, paano pong mangyayari yun? Di ba, tinanong niya lang kung paano mangyayari. Di ba, pero tinanggap niya. Kahit ang kapalit nun, pwede siyang mamatay, pwede siyang batuhin. Di ba? Dapat ganun tayo. Pag binibigyan tayo at ina-appointan tayo ng trabaho, di ba? Para sa Panginoon. It is for His glorification. Hindi yun para sa atin. Para tayo ang mag-glorify o para makilala tayo. He used you to glorify Him. Kaya dapat ikaw at ako nagpapagamit sa Diyos in able to glorify Him. Amen? Di ba po? At dapat naiintindihan natin yun ngayon. Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, that is the will of the Lord to glorify Him. No matter what, di ba, na nangyayari, kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, ano man ang nangyayari sa sitwasyon mo sa buhay mo, because of the Lord God, gagamitin niya yon to glorify Himself. Jehovah and Jesus is going to glorify Himself. It is always opportunity to glorify God in my life and in your life. Dapat yun yung mindset mo. Kaya bakit? 'Di ba? Kanina pinag-usapan natin bakit kailangan mo ma-experience, 'di ba? Ang deliverance. Because Jesus took the place and Jesus made the covenant. Ngayon, bakit kailangan mong ma-deliver? Why you should deliver? Bakit kailangan mong ma-deliver? Ano sabi po sa Psalm 34:4? Amen. Praise God. Doon. I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Amen. Sa ibang Bible po, hindi lang kasama yung trouble and fears. So ibig sabihin, siya yung Panginoon na nangako sa iyo na He will deliver you, 'di ba? Hindi lang sa mga takot mo, pati sa trouble mo. 'Di ba? Kasi ikaw, kahit Kristiyano tayo, may trouble tayo. Saan? Sa marriage, may trouble. Yung mga anak nyo na hindi nakikinig sa atin, may trouble tayo doon. Sa economy, may trouble tayo. Amen? Sa mga disaster, may trouble tayo. 'Di ba? Yung economy na mali, 'di ba? Nagko-corruption, 'di ba, sa mundo natin. May mali. 'Di ba? Yung sitwasyon natin hindi tama. 'Di ba? God will deliver you all your troubles. Sabi niya doon sa all your troubles, kapatid, lahat. 'Di ba? Pero sabi niya doon, but also all your fears. Lahat din ng takot mo, i-deliver ka niya. No matter what. 'Di ba? Kaya yung mga anxiety mo, yung mga takot mo, 'di ba? Lord is going to make you free. Dapat yun eh. Dapat yun yung nararanasan natin. Amen? Pahanap po sa Joel 2:25-27 hanggang 27. Joel 2:25-27, 'di ba? Dapat po yun yung nararanasan natin. Kasi yun yung will ng Lord na dapat kine-claim mo at dinedeclare mo sa buhay mo that Lord, your promises is to deliver me from trouble and fears. Amen? Yun po yung dapat na declaration natin sa buhay natin. Kaya dapat po, yun yung mapapalitan sa mindset natin. Mawawala po yung mga anxiety natin, di ba? Yung pag-iisip natin. Kasi hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Ang kalooban niya is mapalaya ka. Ano pong sabi niya sa Joel 2:25-27?
Susunod po, Mark 16:17. Konti na lang po magpa-pray tayo. Deliverance prayer po. Ano po sabi sa Joel 2:25-27 po? Kahit Amen. Praise God. Sabi po dito, mga hayop, huwag kayong matakot. Luntian na ang mga pastulan, namumunga na ang mga punong kahoy, titik na sa bunga ang igos at ang ubas. 23. Magala kayo mga taga-Syon, matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya sa taglagas at sa taglamig. At tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. 24. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis sa mga pisaan. 25. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kayo'y pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. 26. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. 27. Kaya nga, mga taga-Israel, magpakilala ninyong ako'y sumasa inyo at ako lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Purihin ng Diyos ng mga salita. Amen. Diba? I will restore you. Kapag katapos kanyang i-deliver, i-restore niya pa para masatisfied ka daw po. No po? So, ang Panginoon po natin na pinaglilingkuran is not only provision. Ang sabi niya, pati sa season. Amen? At anong sabi niya? Pati sa oras, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Diba? Sa lahat. Diba? Diba? Yung ibabalik niya, yung mga back, diba? Yung mga loss mo, na He give it back to you. He will give it back to you yung mga time na na-loss sa'yo. Yung mga season na inagaw sa'yo. No? Kapag dineliver ka pala ng Panginoon, after kang i-deliver ni Lord, i-restore ka niya. That is the word of the Lord. Para daw i-glorify siya at kikilalanin mo siyang Panginoon mo. Kasi ibabalik niya sa'yo lahat. Amen? Pero anong pong sabi ng Lord? Ito ay magaganap lang saan? Sa Mark 16:17. Anong sabi niya po? Mark 16:17 po. Sabi po dito, 17. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Diba? Sa lahat ng naniniwala, tama ba Ate Ashley? Sa lahat ng naniniwala. So, sa lahat lang ng believers. Hindi pala ito nararanasan ng iba. Kaya, ibig sabihin pala, kapag ikaw ay believers, di ba po, may believers na naniniwala lang sa eternal life at may believers na naniniwala sa deliverance. Kapag pala ikaw ay people na believers, na po, ang manifestation ng Holy Spirit sa'yo, na po, diba? Ikaw ay maniniwala that the entire power of God to you is the manifestation in you to cast out devil. Diba? Not because only eternal life. Diba? Nadideliver mo rin yung sarili mo at naniniwala at nananampalataya ka na sa pangalan ng Panginoon, you will cast out devil. Amen? Na po? Kaya, wag mo lang hinahanap, wag mo lang i-chase yung pera. Wag mo lang hinahabol yung pera, 'di ba?
chase after the value. No, wag mong minamahal yung pera. Ang alamin mo yung value nun, kung saan mo yun maia-added. 'Di ba? According the value of your possession. Dapat ganun yung iniisip mo. 'Di ba? Kung meron kang ability, 'di ba? Kung meron kang pera, kung meron kang mga kakayahan at mga talento, dapat alam mo yung value ng possession. 'Di ba? Kasi palalaguin lang ni Lord 'yon kung alam mo yung value. Amen? Kaya hindi ito dahil sa na iniisip mo na tama. But what is the word revealed? 'Di ba? Dapat yun yung first mind mo. Kasi ang first mind ng Lord, mararanasan mo lang sa salita ng Diyos. That is the first mind of the Lord. The word of God is the wisdom of God. 'Di ba? Kasi yung tinig na naririnig mo na audible voice, that is the word of God too. It is the word. 'Di ba? Kaya yung Bible is the wisdom of God, the word of God, the audible voice is from the word of God too. Sa bibig din niya galing yun. Amen? So, ang unang wisdom ng Lord sa Bible. Kaya tayo pinagbabasa ng Bible. No po? Pabuklat po last verse natin, Luke 10:19. No po? Kaya kung naniniwala ka na absorb mo na yung deliverance, nagmamanifest na ngayon sa'yo yung kapangyarihan, ngayon, sasabihin mo na sa bagong tipan, Luke 10:19, anong sabi po? Nothing shall, di ba? By enemy will hurt you. Dapat yun na yung paniniwala mo. Amen? Ano po sabi? Pabasa nga po. Amen po. Luke 10:19, sabi po dito, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen po. Ate, pabasa mo nga na may katarungan, yung may lakas, yung may kapangyarihan, yung may buong lakas mo, yung pinaka-the best mo na binabasa mo yung salita. Sorry po. Lights off na kasi. Sorry. Sige. Ako po ha. Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen po. Amen. Lahat. Kapatid, walang in-accept ang Lord. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. 'Di ba? Naapakan ang kaaway. Walang evil na makaka-hurt sa'yo. 'Di ba? That is the promise. 'Di ba? Ibig sabihin, walang demonyo na makakaapekto sa buhay mo. 'Di ba? Kaya dapat po ine-exercise natin yung authority natin. No? Kaya nga sabi ko po kanina, how can you exercise the authority na you don't know? Na hindi ka naniniwala. Paano ka madideliveran sa point ng authority at principality kung hindi mo alam yung word of God? 'Di ba? Ang authority po, hindi yan binababa. Hindi yan sandata na ay, at may authority ako ngayon sa pamilya ko. Ay, may authority ako ngayon sa demonyo. Mamaya, ibababa mo yung sandata mo. Hindi ganun po ang authority. Ano po? Amen? Hindi po ganun ang ibig sabihin ng authority. Dapat ikaw bilang mananampalataya at nananampalataya ka sa Panginoon, dapat lifestyle mo ang authority. Amen? Ang authority po is lifestyle. Na po? It is not sometimes. It is lifetime. Di ba po? Lifetime siya na dapat na lifestyle mo. Every day. Hindi yung pinupulot mo lang siya kapag kailangan mo, pag may battle na pinupulot mo. Hindi, suot mo dapat yun. Di ba? Kailangan mong suot yun. Yung authority na yun. Suot mo yun kahit saan ka magpunta. Kasi you are oneness. Nakipag-isa ka na sa Panginoon. Yung kamay mo, lahat yan pinoprosper kahit saan ka magpunta. Dapat yun yung belief mo. Yung mga paa mo, mga dimension ng pagpapala. Yung tinig mo, yung tenga mo, yung mata mo. Yan yung ginagamit na dimension ng pagpapala ng Panginoon. You are in. Hindi yung pinupulot mo siya lagi kapag kailangan mo lang. Dapat nakasuot sa iyon. May mga nagdadasal, hallelujah, hallelujah, Father. Parang tinatawag mo pa yung Diyos na mag-manifest ka sa akin. Parang yung tinatawag siya na genie, hallelujah, Father, hallelujah, Father, hallelujah, Father.
dapat in the moment na lumuhod ka sa Diyos, alam mong naririnig ka niya. Dapat ganon yung mindset mo. Di ba? Hindi yung parang tinatawag niyo sila, parang nag-uurasyon kayo. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Parang yung feeling niyo, yung inaano niyo, yung emotion, yung pinipiling. Hindi. Kailangan pong basagin natin yung mindset na ganon. Hindi ganon ang pagtawag sa Lord. From the moment na lumuhod ka, you know na naririnig ka niya. Amen po ba? Diba? Dapat ganon. Kasi alam mo kung sino ka sa harap niya at kilala mo siya sa harap mo. At alam mo na nakipag-isa ka sa kanya. Kaya nga ang isang presidente ng bansa, tingnan niyo po ikukumpara ko sa presidente ng isang bansa. Salamat sa wisdom ng Lord. Pag ang presidente ng bansa umupo sa isang bansa, andun na agad ang principality niya. Andun na agad yung authority niya. Diba? Ganun ka rin dapat. Dapat ganun yung functioning ng faith mo sa buhay mo. 'Di ba? Yung tinanggap mo dapat. Hindi mo lang siya naaalala sometimes. Amen? 'Di ba? Dapat suot mo siya. Alam mo lagi, naaalala mo na nasa iyo siya, nasa loob mo siya. Kailangan mong i-activate para mag-function yung kapangyarihan na nasa loob sa'yo. Kaya nga dapat alam mo na may ine-exercise ka. Pero paano mong malalaman kung hindi mo nga inaalam yung Word of God? Kaya wag pong tamad tayo. Ayaw ng Lord na tamad tayo. Ayaw ng Lord na hindi nagmumultiply yung mga bagay na binigay niya sa atin. Dahil babalik siya. Babalik ang Diyos. At haharap ka sa Diyos hindi sa opinyon ng ibang tao o hindi sa sinabi ng ibang tao, kundi sa sinabi niya sa'yo at pinagkatiwala niya sa'yo kung paano mo pinalago at makikipag-celebrate sa'yo mismo ang Panginoon. At pararangalan ka niya dahil ginlorify mo yung kanyang pangalan. Amen? Ano pong sabi sa Psalm 91, 11 hanggang 13 po? Eleven to 19. 11, 13 po. Hanggang 13 po, opo. 91. 11. Sabi po dito, kanyang mga anghel ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o iyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente, iyong mababangis. Amen po. Amen. Di ba po? Ibig sabihin, once na tinanggap mo si Lord, meron ka palang angel. No, automatic may angel ka na nagkikip sa'yo at nagga-guide sa'yo. Amen? Kahit hindi mo alam. Kahit di mo alam na nasusurroundan ka ng angel, meron palang sinesend si Lord. Amen? Diba? He will send to you. Diba po? Even you don't know. Tatapakan mo pa yung mga serpiente at liyong mababangis. Sabi niya. Diba? Pag kilala mo yung principality at authority mo. Amen? Kaya nga po, dapat naniniwala tayo. Kaya nga pinag-usapan natin bakit kailangan mo ma-deliverance kasi Jesus took the place and Jesus have the covenant by God. Diba? God to God po ang nag-covenant. God to God. Hindi tao. Wala nang interference ang tao. God to God. Amen? Kaya nga sabi niya sa John 10, no po? Sa John 10, yung pinaka-ano po ng conclusion na pinagkaloob ng Panginoon, anong sabi niya doon? Sabi niya po sa John 10:27 hanggang 29, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Si Jesus mismo po ang nagsasabi nito. No po, hindi ako, binabasa ko lang. Si Jesus mismo sinabi niya to. No po, ang sabi ni Jesus, no po, sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. At
sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang linaw po 29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Hawak ka na ni Jesus sa kamay niya, hawak ka pa ni Jehovah. Amen? Hawak ka pa ni Yahweh, hawak ka ni God the Father, hawak ka ng living God, Son, hawak ka pa ng God the Father. Then sinasabi mo, may karapatan sa demonyo? Amen? Then sinasabi mo, may anxiety ka. Then sinasabi mo, nagdudusa ka sa kahirapan. Then sinasabi mo na inaatake ka ng demonyo. Then sinasabi mo na nawi-witchcraft ka. Then sinasabi mo, nakakurse ka ng ibang tao. Ang may hawak sa'yo, anak ng Diyos at Diyos Ama, pero ang mindset mo, ginagalaw ka ng demonyo. Don't you know na even ikaw sa sarili mo walang karapatan, pero binibigyan mo ng karapatan yung kaaway sa buhay mo? Purihin ang Panginoon. Ngayong gabi po, binabasag po, walang sakit, walang kahit bagay ang makaaagaw sa'yo dahil ang sabi ng Panginoon, Jesus said, ang Diyos Ama at ako ay iisa. At kung naririnig mo to, at kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos naririnig ang tinig ko, sabi ng Panginoon. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kailanman hindi sila mapapahamak, ni hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Bakit ka nagpapaagaw? Bakit ka nagpapalinlang? Use your authority and power because dalawang kamay ang nakahawak sa'yo. Hindi ka tinubos ng hayop. Tinubos ka ng walang kapintasan, walang kasalanan, holy, banal. Amen? Hindi galing sa tao. Huwag kang magpapasakop sa demonyo. Huwag kang magpapasakop sa sakit. Huwag kang magpapasakop sa problema o sa bawat sitwasyon ng buhay mo. O sa sinasabi ng tao o accuse ng tao sa atin. We bought by price. We bought by price. Binili po tayo ng Panginoon. No po? Kaya yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Hindi para sa'yo, kundi para sa Diyos, to glorify Him. Kaya ngayong gabi po, we will pray with our own understanding na dapat pumasok to sa puso mo, sa buhay mo, sa isip mo. Amen? Na wala silang karapatan sa'yo. Amen? Dahil pag iniisip mo na may karapatan sila sa'yo, it is abomination sa Lord. Malaking kalapastanganan po yung sinasabi natin sa harap ng Diyos na tayo ay ginagalaw ng kaaway. At minsan pinagbibintangan pa natin ng Panginoon na tinuturuan tayo sa mga sakit. Kung ang sakit ang nagtuturo sa atin, sa ating kalagayan, hindi na niya pagagalingin ng sakit. Hindi niya will na pagpagaling ng sakit kung yan ang nagtuturo sa atin, habang buhay na lang tayo may sakit. Basagin mo yung mindset mo na yan, kapatid. Hindi kahirapan ng gandyang ka lang. Hindi yan ang will ng Lord sa'yo. Hindi po yan ang will ng Lord sa atin. Na po, tamang makontento ka sa anong bagay na binigay sa'yo ng Panginoon because His grace is sufficient. But His grace is sufficient also enable for Him to took the poorness, enable for you to become rich. That is the word of God. Hindi pwedeng magkasalungat yun. Pinili niyang maging mahirap para maging mayaman ka. For the sake of His name. Bago pa siya ipako sa krus. Bago niya pa ibigay yung buhay niya sa'yo. Bago ka pa nga pinanganak.
Kaya wala kang binilt sa Diyos. Siya lahat yun. Kaya nga, Jesus is the rock. Siya ang nagdi-deliver sa mga tao ng Israelita, sa mga Babylonian, sa mga Palestini, sa mga kay Paraon. Si Jesus mismo, si Yahweh ang nag-deliver sa kanila, hindi sila sa sarili nila. Si God din ang gumawa ng way. Si God din ang gumawa ng miracle. Siya din ang nagpadala nun. Niloob niya yung lahat to glorify His name. So ngayon po, magdadasal tayo with understanding. That it will lead you, no po? Sundan nyo sa mindset nyo kung hindi nyo po maiisip, no po? Kung di nyo mabingkas, habang nakikinig kayo, the deliverance po na itinuro ng Panginoon para sa atin. Babagalan ko lang po yung pagdadasal. Susundan nyo lang po sa isip ninyo. No po? Ililid ko lang yung prayer point na binigay ng Panginoon at ia-apply nyo yun, ia-attach nyo sa buhay nyo. Amen? Sometimes when you pray deliverance prayer, may mga taong nahihilo, may mga taong susuka. Amen? May mga tao po nasasama ang pakiramdam. May mga tao na umuutot, may mga taong naghihikab, may mga taong nagdidighay. Amen? Sometimes, kapag na-ano nyo po, na-experience nyo yung deliverance po, may mga gumagapang sa sahig. May mga parang ahas na gumagapang. Because sometimes you are believers. Pero hindi mo alam, dahil sa mindset na ginanon mo, binuksan mo yung pintuan ng kaaway sa buhay mo. Kaya everyday deliverance is the lifestyle also. Yung mga trouble and fear natin, sinasabit natin sa Lord. Hindi dahil may demonyo sa isip natin, kundi may mga trouble tayo na hindi tayo exempted. Amen? So we will pray po. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. We will pray for deliverance po sa lahat ng gusto po ng deliverance, na mai-deliver natin. This is the will of the Lord. We pray in our own understanding, kaya pinahayag po ng Panginoon ang kanyang mensahe. To deliver us. So kung meron po kayong ginagawa, it won't take long time. Ihinto natin at mag-take serious po tayo sa Panginoon. It is the will of the Lord to deliver you. Kailangan ma-focus mo yung sarili mo. Let's pray po. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, right now, I thank you, Holy Spirit. I thank you for the covenant of the blood of Jesus. I thank you for the work that these all things, Lord God, na naranasan namin sa aming mga buhay through you, Father God. I thank you through your sovereign and love and mercy, Panginoon, sa aming mga buhay. Through your sovereignty, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, you make these all things available para sa bawat isa sa amin, Ama. You gave this for me, and you gave this sa mga kapatid ko, Panginoon, na nandito sa loob ng gawain, Panginoon, Lord. Lord, let your manifestation, Panginoon, na ma-expose, Lord God, hallelujah, sa mga oras na to, Panginoon. Sa mga laman namin, Ama, na na-expose, Lord God, sa kaaway, O God, in the mighty name of Jesus. Na nade-destroy, Panginoon. Na nagagamit ng kaaway, Panginoon. Lord, in your word, Ama. Hallelujah, Father God. Sa mga enemy, Ama, sa mga buhay namin na umaatake, O Diyos. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, at tinatanggap namin, Father God, that this moment, we thank you, Father God, na yung level, Panginoon, ng bawat platforms, Ama, na ipinagkaloob mo sa amin, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. That the realm of the Spirit, Father God, sa bawat kwarto, O Diyos, na kinalalagyan namin, Ama, nananampalataya kami na bawat inuupaan namin, we are sitting, Panginoon, in heavenly place, God, kung saan mo kami itinalaga, sapagkat ikaw ay nakipag-isa na sa amin, O God, in Jesus' name. Lord, above the principality and the power, Panginoon, Lord God, that every work of the devil sa aming mga buhay, Panginoon, sa bawat kapatid ko na nandito sa loob ng gawain, Ama. Right now, Father, in the mighty name of Jesus, I thank you, Father. I thank you, Panginoon, that there's nothing in me
o sa kanila, Panginoon, na makapagpipigil, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, nothing will stop, Panginoon, sa amin, Lord God. Hallelujah. Lord, pine-prevent namin, Panginoon, Lord, lahat ng mga bagay na pumasok sa aming mga buhay, O God, in the mighty name of Jesus. Binabind namin, Panginoon, tinatali namin, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus. For you promise us that you will deliver us, Lord. You will take away us from the trouble, Panginoon, and fear, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, kung paanong ginawa mo, Panginoon, sa ancient days, Lord God, na inordain mo, Panginoon, ng iyong mga anak, O Diyos ng Israel. The same way, Panginoon, na i-deliver mo din kami, Ama, sa lahat ng trouble namin, O God. Kung dineliver mo sila sa trouble kay Paraon, Panginoon, i-deliver mo din kami ng mga anak mo. Kung dineliver mo sila sa mga kamay ng Palestine, Panginoon, ano man ang aming sitwasyon sa mga oras na to, Lord God, you will deliver us also. Lord, sa pagsasakop ng Babylonian sa mga anak mo noon, Panginoon, it's the same thing, Panginoon, because you are the same God na i-deliver mo kami, Panginoon, Lord. Ano man ang pinagdadaanan naming captivity, Panginoon. Ano man ang nakapag-captive sa amin, nakapag-deceive sa amin, nakapaglilin lang sa mga buhay namin, Lord God. Lord, you are our Father. It is your will, Lord, to deliver us, Panginoon, in similar manners, Ama. Because it is your will, in the mighty name of Jesus. Right now, Father. Lord, ngayong oras na to, Panginoon, I serve sa isang Diyos na buhay. Isang Diyos na totoo. Isang Diyos na hindi sinungaling. Binibigyan ko ng notice, Panginoon, ng lahat ng mga demonyo na nakapalibot sa paligid ko. Lahat ng demonyo na nakapaligid sa paligid ko, Panginoon. Lahat ng evil spirit, Lord God. Hallelujah. Lord, sa pagsunod ng panalangin ng mga kapatid ko, Ama, nananampalataya ako na magmamanifest din sa kanila, Panginoon, kahit nasaan sila. Because you are our Emmanuel God, Lord. Ikaw ang aming Diyos. Kaya ngayong oras na to, Father God, any demonic power around my life and their life, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, hear our voice. Hear the voice of God. Right now, Father God, in the mighty name of Jesus, I bind each and every one of you, in my family, any demonic attack, any evil spirit in my children. Hallelujah, Father. Lord, in the mighty name of Jesus, destroy them right now in Jesus' name. In Jesus' name. Anything, Panginoon, na nagde-destroy in my future, in the mighty name of Jesus, in my destiny, in the mighty name of Jesus, Lord, I tie them, Panginoon. I tie them up, Lord. Tinatali ko sila, ginagapos ko sila, pinaparalyze ko sila sa mga oras na to. All work. In the mighty name of Jesus, any work ng demonyo, any work, Panginoon, ng mga witchcraft, any generation curses, Panginoon, any spouse, Lord God, in the mighty name of Jesus, hallelujah, paralyze them right now. Send the fire in Jesus' name. Send the fire in Jesus' name. By the power of the Holy Spirit, Father God, begin to paralyze the work of the enemy right now in Jesus' name. In Jesus' name, Father God. Any covenant, Panginoon, hallelujah, na ginawa ng aking pamilya, any covenant, Panginoon, Lord, even death, Lord, in the mighty name of Jesus, catch them with fire in Jesus' name. In Jesus' name, Father God, catch them with fire in Jesus' name. Sinusunog namin, Ama, any covenant, Panginoon, na ginawa, maging sa asawa namin, Panginoon, Lord, sa pamilya namin, sa mga anak namin, sa mga mahal namin sa buhay, O God, tinatapakan namin, Panginoon, at sinusunog namin, Ama, sa kapangyarihan at kalakasan ng banal na Espiritu
na nakikipag-isa sa amin in the mighty name of Jesus, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. I-speak niyo po yung mga nilid ko na prayer, Panginoon. Yun po yung i-lead niyo sa prayer niyo right now. Mag-speak kayo sa sarili niyong pamilya. I-speak ninyo, Panginoon, yung lahat, i-position niyo yung sarili niyo na alam niyo ang authority ninyo sa Panginoon. I-position niyo ang sarili niyo na any covenant na ginawa ng pamilya niyo at any harm na ginagawa ng evil sa inyo at mga buhay ninyo, i-bind niyo at itali niyo dahil kayo ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga mahal ninyo sa buhay, sa hanap buhay ninyo, sa future ninyo, sa destination sa inyo, because the will of the Lord, He took the place in Jesus' name. Hallelujah.